Ngayon na na-establish na natin yung technique at yung basehan ng technique, gamitin natin yun para ma-solve yung differential equation na to. Isa talaga tong variable separable differential equation. Ito yung solution. So, ang sagot talaga dito ay letter D. Pero kung hindi alam na ganito nga yung solution, okay lang. I-apply natin yung 4 na steps. So, una, isulat in this form yung given na differential equation. M dx plus N dy equals 0. So, malinaw na ito si M, yung kapartner ay dx. Ito naman si N, yung kapartner ay dy. And then, pipili ng numbers na isusubstitute kay x at y. Dito gawin nating 2 and 3. And then, kukomputin yung M over N. So, ito si M nga. Substitute si 2 and 3. Magiging 3. Ito naman si N. Substitute si 2 and 3. Magiging 10. So, ito na yung step 2. Pwede natin yan gawin sa calculator. So, input lang yung function. Negative. Pag mag-i-input ng variable, press alpha first. Nandito si y. And then, 1 minus x. So, alpha, nandito si x. Divided by x ulit. And then, 2y minus 1. And then, gagamitin natin yung function na to or feature na to ng calculator, yung calc for calculate. So, hihingi siya ng values na x and y. And kukomputin niya yung na-input na function. So, 3 si y. So, input lang si 3. Press equal sign. Si xi2. So, press equal sign. And then, ito nga yung value. 3 over 10. You can check kung tama yung in-input na function. Kasi papakita yun dito sa display. And mukhang okay naman yan. Ito yung M. Ito yung N. Okay, so yun ang step 2. Step 3 will involve all the choices. Pero dito, let's just work on the correct answer. Nakita na kanina na ito yun. To save time, we're just going to work dito. So, ano yung gagawin dyan? Una, isulat muna sa ganitong form. So, basically, i-isolate lang yung constant na yan sa isang side ng equation. So, ito na yun. Naka-isolate si C dito. Sa side na to. Dito naman sa side na to, you can see na it's just a function of x and y. Ito na si big F. And since na-identify na si big F, pwede na natin kunin ngayon yung partial derivative nito with respect to x and with respect to y. So this is still part of step 3. I-evaluate yung f sub x at the same values na napili for x, y. Yung 2, 3 pa rin. Okay, paano to gagawin? Una, iset mo na yung value ni y na 3. So, sa calculator, input lang yung 3 and then nandito yung store function ng calculator. Nasa taas ng recall function. So, to access that, press shift lang and then yung recall, RCL for recall, STO for store. And then, ilagay natin dito kay y. Nandito si y. So, you can see sa display na si 3 na punta kay y. To check that, double check. So, press lang yung RCL and then si y. So, you can see na yung value ni y is currently 3. So, okay na. Next step, i-substitute or i-input yung function doon sa numerical differentiation. Meron kasing numerical differentiation capability yung calculator. Nandito yon sa taas ng numerical integration. So, meron din yan, pero ang focus nga natin ay differentiation. So, to access that, press shift. And then, this button nga din niya, pwede nang input yung function na yan. Yung ln ng xy, natural log ng xy, minus x
minus 2y. Yan, just check, make sure na tama yung na-input na function, and then evaluate at x equals 2. First equal sign, and yung sagot nga is negative 0.5 or negative 1/2. Kagaya ng nakasulat dito. An alternative is, i-substitute mo na yung value ni y na 3 kasi magdi-differentiate tayo with respect to x. So better kung i-substitute muna si y dito sa function to avoid complications relative sa paggamit ng calculator kasi it can only differentiate with respect to x. So i-substitute muna. So yung mangyari is yung ln of xy magiging ln of 3x as is pa rin si x. Yung 2y magiging 2 times 3 or 6. So ngayon, function of x na lang yan. And kaya nang i-evaluate ito ng calculator. Of course, we expect the same answer na negative 1/2. Pero let's check na ganun nga. So papalitan ko lang si y dito ng 3. In-access ko lang yung history ng calculator by using yung arrows dito. And then yung 2y na yan magiging 6. Press equal sign, and yun nga, dapat negative 1/2 pa rin. So okay na tayo dito sa fx at 2, 3. Ito naman, fy at 2, 3. So ito yung gusto nating differentiation. Yung buong function, i-differentiate with respect to y and i-evaluate at these values of x and y. Yung problema lang is, ito yung format sa calculator. Yung differentiation ay with respect to x. And unfortunately, there's no way of changing that. Dito with respect to y kasi. Also, dalawang values meron dyan. Ang kaya ng calculator ay isang value lang. For x lang. So yung gagawin ay replace x by 2 muna. Kasi constant naman si x relative sa differentiation na with respect to y. So pwedeng i-replace na siya ng value niya na 2. The way na ginawa kanina, na replace si y ng 3. So ganun din dito, palitan ng value niya si x which is 2. And then yung mangyari is a function of y na lang. And evaluated at y equals 3. Lahat y na lang. But sa calculator nga ay x yung variable na ginagamit. So paano yun? Okay lang. Isulat lang si y as x. So magiging ganito ngayon yung function. So lahat na yan x, function of x, differentiation with respect to x, evaluated at this value of x. So input natin yan sa calculator. Again, i-access ko lang yung history. I-edit ko lang kung ano yung meron na dito. Delete yan, 2x na. Delete minus 2. Delete yung 6, magiging 2x. And then evaluated at x equals 3. So di-delete ko yan, papalitan ng 3. Press equal sign, and ito yung sagot. Negative 1.2. In fraction form, ito yung negative 5/3 din yan. So alam na natin yung fx, fy. I-divide lang sila to complete step 3. Divide sila and ito yung value. And then we go to step 4. So i-match lang. I-match yung value na yun doon sa m/n. You can see the same. That's because we worked on the correct answer. Pero pag ginawa natin yun for the other choices, kinompute yung fx over fy nila, expect na hindi yun magmamatch dito sa m/n, sa 3/10. But let's just say for some reason, 3/10 din yung na-compute sa isa pang choice. So pareho na sila ngayon, 2 or more of the choices, parehos yung value nito. Pag nangyari yon, ang gagawin lang, palitan lang yung a and b na napili, yung values for x and y, and then just go through the steps again from step 2, 3, and ulitin lang yun. Hopefully this time, unique na yung magiging values ng mga to for the choices, and then isa lang yung magmamatch dito sa m/n. And kung ano mang choice yung nagmatch, yun na yung tamang sagot.